yung pong issue na posibleng paglabag sa ating anti-wiretapping law, Republic Act 4200 ng Chinese Embassy here in Manila ay hindi po palalampasin ng ating pamahalaan. Okay? Ang ating Department of National Defense ay nagsabi na dapat imbestigahan ito at panagutin kung may mga mapapatunayan. Ganon din po ang ating mga senador, especially si Senate President Mig Zubiri ay nag-iba na ngayon. Gusto na ho niya talagang imbestigahan yung alleged wiretapping na yan. Ito ay matapos i-confirm nila or sabihin ng Chinese government, Chinese embassy, na meron silang na-record na usapan sa tinatawag na New Model Agreement. Isipin mo, meron daw agreement at nakuha daw yan sa magitan ng kanilang pakikipag-usap. Ibig sabihin niya, na-record nila ang kanilang pakikipag-usap kung anumang communication ang ginamit doon sa isang military official. Ay yung pagmamalaki ng China na meron silang na-record na ganyan, hindi nila alam na merong Republic Act 4200, wiretapping law. Kailangan ay malaman talaga yan. Pangalawa, hindi yata alam ng Chinese government, Chinese embassy, na ang chief executive, ang siyang chairman ng foreign policy, agreement, treaty o anuman pong pakikipagkasundo sa ibang bansa, presidente lang ang allowed yan. Kahit cabinet secretary o mataas na opisyalis, hindi autorisado sa pakikipag-agreement. So kung sino mang kinausap ng Chinese diplomat, official, na mga opisyalis ng military at kanilang in-record, walang kabuluhan yan. Kasi hindi autorisado, wala pong kapangyarihan ng military na makipag-agreement sa ibang bansa tungkol sa teritoryo ng Pilipinas. Okay? At kung sinasabi naman ng iba hindi yan gagawin ng military kung walang utos, abay sino nag-utos? Hindi maiutos ng Pangulo yan. Kasi alam ng Pangulo bilang Chief Executive, bilang Commander-in-Chief ng Philippine Military, siya lang ang dapat na makipag-agreement kung kinakailangan. Pero sa ilalim ng Marcos administration, ayaw niyang makipag-agreement kahit ano sa China. Dahil ang gusto niya ay panindigan at dapat lang naman atin ang West Philippine Sea. Hindi pwedeng makipag-agreement na agrabyado ang Pilipinas o ipamimigay ng Pilipinas ang teritoryo natin. Hindi ho yan pwedeng mangyari. Kaya panahon na para itong patuloy na posibleng pang-aabuso, posibleng pagsasamantala ng Chinese official dito sa Pilipinas, panagutin sila. Although sa mga batas at rules ng Senado, kapag dayuhan, hindi na pwedeng pilitin na umattend sa hearing. Okay? Pero pwedeng ang Senado ay magrekomenda sa Executive Department na paalisin ng bansa ang isang diplomat or dayuhan na posibleng nakakasira sa ating security at saka paglabag sa ating mga batas. Ako nga, ang aking payo dyan at paniniwala kung talagang lumabag sa anti-wiretapping law, bago i-deport, panakasuhan, panagutin muna Kasi paulit-ulit na gagawin niya pagkatapos gumawa ng paglabag sa batas, aalis dito o palalayasin natin, babalik din pagdating ng panahon. O di mababaliwala. So kailangan panagutin talaga sila. So suportahan natin itong galaw ng gobyerno. Maraming investigasyong gagawin dahil nga sa pang-aabuso ng dayuhan dito sa atin. Hindi lang sa West Philippine Sea. Pati na ho yung ating security, pati na ho yung pag-record ng mga kausap, bawal na bawal yan. Yan, kung sinabi mo sa kausap mo na inire-record mo at pinayagan, walang problema. Dahil ibig sabihin, aware yung kausap mo na inire-record, hindi paglabag sa batas yun. Pero kung hindi mo sinabi, in-record mo tapos gagamitin mo yan, bawal po yan. Kailangan maramdaman ng kahit sino, Pilipino at mga dayuhan, hindi lang Chinese national, ang Republic Act 4200 o anti-wiretapping law. Ayan, napakalinaw po niyang issue niya na dapat ay huwag nating ibabaliwala. Kaya sila mag-iimbestiga doon. Okay. Any comment, reaction, welcome po sa ating mga channel. Sunod na pag-usapan natin, hanggang saang level ba ang dapat managot at imbestigahan tungkol dyan sa controversial na Banban Mayor Alice Goo.
yung mayor na pumayag na maraming mga Chinese national na makapagtayo ng iba-ibang business. 32 mga building ang naitayo. At maraming mga Chinese national hindi natin alam kung ano kailang ginagawa dyan sa may Tarlac. Bakit pinayagan ito? Paano ito naging mayor at paano ito nakapagtayo ng ganyan? Sino ang nagbigay ng protection dito? Hindi na monitor ng PNP nung nakaraang gobyerno ang mga illegal activities sa Tarlac. Hindi rin na-monitor ng nakaraang gobyerno kung ano ang mga layunin ng mga Chinese na ito at bakit nakapagtayo ng istruktura at mga building dyan sa Tarlac. Na ang mayor ay kaduda-duda rin. Paano naging mayor nang marami siyang hindi alam kung ano ang proseso na kung ano-ano. So, kaya tinatanong natin hanggang saan level? Mga pulis lang ba na taga Central Luzon, Tarlac lalo tigit, governor ba o anumang opisyal lang ang pwedeng panagutin dyan? O mismong ang nakaraang national government? Baka sila ay may kinalaman din sa pagpasok ng maraming Chinese national na illegal ang mga business dyan po sa may Tarlac. Kasi ang sinasabi po ng ating pamahalaan, kaduda-duda ang galaw at business na itinayo. Dahil sa napakaiksing panahon, nakapagtayo ng napakalaking mga business tulad ng 32 mga building. O kailangan natin ng business na galing sa dayuhan, pero yung magiging legal o walang problema. Pero kung magiging threat sa security, dahil sa party sila ng, posibleng party sila nung ginagawa ng China, ay hindi ho papayagan ng gobyerno yan. Okay? So, yan ang tanong natin. Hanggang saang level? Aabot ba ito sa Office of the President? Noong nakaraang gobyerno, ay malalim pong investigasyon na ginagawa ngayon ng mga kinaukulan. Okay? Samantalang itong controversial dahil pinaiinit nila, good publicity dahil pinaiinit nila yung mensahe na iparating pero binabanata ng mga sinasabing Duterte supporters kaya pumubur pa sa mga vlogger na nag-organize at mga mamamayang nagrally, mga Marcos supporters, loyalists dyan sa Liwasang Bonifacio. Okay? Wala pong politika yan. Walang political statement yung mga vlogger na nagsalita ron, nagkantahan lang sila, nag-enjoy lang. Okay? At yung mensaheng pagpaparesign yun lang ang ginawa. Okay? Walang politikang kung ano man. Yung pagpaparesign sa kay Sara as Secretary ng Department of Education, walang political issue yan. Yan ay issue na sa tingin ng mga vlogger at mga supporters ng mga Marcos, dapat siyang umalis na dahil siya cabinet secretary lang. Hindi naman siya elected dyan sa department dahil yan ay na-appoint lang ng Pangulo. Ay doon nga dahil sa marami mga batikos ang kampo ng mga Duterte ni hindi man lang maipagtanggol ni Secretary Sara Duterte ang ating Pangulo sa kabila ng maraming mga panlalait at kung anong sinabi. Kaya nag-organize ng rally ang mga vloggers at saka po yung mga supporters ni Pangulong Marcos na magpunta dyan sa Liwasang Bonifacio. So walang politika yan, issue lang. Pero pinupolitika ng mga DDS, kaya sila mismo, tulad na aking sinabi doon sa aking mga video na, doon sa aking live kanina umaga, ayun, ang lumalabas ay naging bahagi na rin ang mga DDS vlogger sa pagpapalabas ng issue kung ano ang mensahe ng rally. Nakatulong pa sila. Hindi yata nila alam yung kailang ginagawa. Nakatulong sila doon sa rally sa Liwasang Bonifacio dahil habang tinatalakay nila ang Sara Resign Rally ay napapag-usapan at dumadami nakakaalam doon sa mensaheng gustong ipalabas at ginagawa na. Pinopromote pa ng DDS kasi binabanata nila. Kasama na sila sa promotion ngayon ng Sara Resign Rally. Yan ang dapat nyong alamin. Kung hindi nyo alam, dito sinasabi ko na sa inyo.